Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So first card ninyo, generosity. Yan, Scorpio. So maaari no, na you've been generous naman all the time. So, siguro naman talaga mapagbigay ka, siguro naman talaga matulungin ka. At ngayon, muli, your generosity is going to be, ano, you will be displayed sa ngayon, So, siguro meron dito mga hihingi ng tulong sa'yo or pa pwedeng kahit hindi humingi sa'yo, magbibigay ka because nakikita mo na merong nangangailangan, no? Yung ganun ba? So we also have dream. Have a cup of tea in the garden and find yourself in a good book. So Scorpio, wag kayong tawag dito, wag kayong magsawang mangarap or wag kayong tumigil mangarap or wag kayong matakot mangarap, no? Kasi yung mga pangarap natin, that is being instilled in our mind, no? Ini-instill ng universe yan sa atin at binibigyan tayo ng idea, no? Na yun ang pangarapin natin, na yun ang magandang gawin natin pangarap kasi the universe believes in us na kaya natin yun. Kung ano man yung iniisip mo, ibig sabihin, kaya mo yung gawin. Kaya mo yung isa katuparan at you can make it happen, no? Yung gano'n ba? Kaya, ano ka, ang tawag dito, huwag kang matakot mangarap. Ipagpatuloy mo kung ano man ang idea mo na 'yan, ano man ang kung puwede mong pagpapalanuhan mo na, kung papaano mo 'yan gagawin, kung papaano mo 'yun how you can make it happen. So, gawan mo na ng paraan, no? So, we have be present, use the hours and count them. Alright? So, yun. Be present in the present moment. Wag mong gugulin ang oras mo sa pag-iisip sa kung ano ang nakaraan na or sa kung ano ang tapos na. Okay? Be present in the here and now. Importante na kasi yung the most powerful period in our lives is yung present, yung ngayon. Kung ano ang nangyayari sa ngayon. Ito yung ano natin. Ito yung most powerful period sa buhay natin. 'Di ba? Kaya dapat mas mag-spend tayo ng oras sa ngayon kaysa kung ano o kaysa isip tayo ng isip about the future or isip pa tayo ng isip kung ano ang nakaraan na tapos na kasi we don't have the power over those, 'di ba? Over kung anong nasa future, kung anong parating or kung ano man ang nakaraan na kasi tapos na din 'yon, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. So, we have the 9 of branches. Ayan. So, parang ang iba sa inyo baka napagod, nagpapahinga na muna, 'di ba? Maybe meron kayong ginagawa, meron kayong let's say for example, meron kayong endeavor, and maybe you have done everything you can na sa tingin mo lahat nagawa mo na, pero parang hindi mo pa nakikita kung anong resulta. Hindi mo pa na naaaninag man lang, 'di ba, yung ending nito na na pinag-e-effortan mo. Kaya parang ngayon, parang pahinga ka muna kasi napagod ka, 'di ba? Napagod ka na kakaantay, kaka-expect, 'di ba, na kung ano yung mangyayari, ano magiging resulta ng ginawa mo. So maybe this is the time that you are going to think. Baka gusto mong pag-isipan mabuti ngayon, examinin ang inyong sarili. Is this really for me? 'Di ba? Iko-continue ko ba 'to or hindi na? Susuko na ba ako or hindi na? 'Di ba? Pero yung message ni 9 of branches is walang walang sukuan.
Okay? Walang sukuan. Kasi giving up is not an option. Diba? Hindi tayo pwedeng mag-give up, lalo-lalo na kung hindi pa natin nakikita kung ano po pwede maging resulta nito. 'Di ba? So parang 'di ba mas dapat na maging excited, 'di ba? Ang pakiramdam mo kasi hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naaaninag kung ano magiging resulta nito. So 'di ba mas exciting 'yon na na malaman mo, 'di ba? Na ipagpatuloy mong ginagawa mo para malaman mo kung hanggang saan nga ito papunta at kung ano ang nag-aantay sa iyo at the end of the road, hindi ba? Kaya 'wag kang susuko. So tama 'yan, pahinga ka muna, atras ka muna ng saglit lang, mag-replenish ka ng lost energy mo, mag-recharge ka, then get back to it, 'no, at ipagpatuloy mo yung inyong journey, okay? So we have omen of death, ayan. So this is the moth. So definitely may change, 'di ba? Kasi yung moth, that signifies change and death energy signifies change. Meron ditong tatapusin kayo, meron ditong ending, no? And there is a beginning. So may transition na mangyayari dito sa buhay mo, Scorpio. That could be related to this. O ano man endeavor ito, ano man itong venture mo na yan, maaaring malapit nang matapos yan. Malapit mo nang makuha yung resulta nito. At kung ano man ang kakahinat na ng sitwasyon na yan, could change the course of your life. That could be a game changer, 'di ba? Kapag 'di ba nga sabi nila, kapag mas matagal tayo nag-aantay ng biyaya 'no, ng universe or kung ano man ang sagot ng universe sa pinagdadasal natin, mas matagal daw na ibigay sa'yo. Ibig sabihin, mas bongga, mas maganda yung hinahanda ng universe para sa'yo. Kaya you never know, baka gano'n nga ang mangyayari and that could be a game changer. You know, it's going to change the course of your life, 'di ba? Kung ano man itong magiging resulta nito. Kaya ano lang, be patient. Okay, try to be patient, try to be try to learn how to wait. Kasi nga, 'di ba nga may kasabihan din na good things come to those who wait. So, magantay ka lang kasi dadating at dadating din 'yan. At maganda rin ito kasi maaaring yung mga pagbabagong ito also maaaring ito din yung kagustuhan mo. Maaari din na nasasawa ka na sa sitwasyon mo, maaaring napapagod ka na sa sitwasyon mo and kaya siguro ikaw mag-iisip na baguhin din 'no, may mga ilang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong baguhin kasi nga gusto mo ng mabago din ang inyong sitwasyon kung mawala ka na sa old energies na 'to, 'no? Kasi maaaring hindi na rin naman 'yan nakakapagdulot ng kagandahan sa'yo, hindi naman nagdudulot ng magandang epekto sa buhay mo. Kaya siguro mapapansin mo din 'yan, kaya magdedesisyon ka din na putulin mo na din ang connection mo with that, 'di ba? And embrace what is new. So we have the Nine of Feathers. Ayan. So pupuwedeng ang iba sa inyo dito nagwo-worry na, and you know what, it feels like to me na kung ano man itong pinagwo-worry mo that could be related to this. Baka ito yung pinag-aalala mo, sobra-sobra kang nag-aalala na, "Saan na kaya 'to papunta? Ano na kaya ang mangyayari?" So don't worry, Scorpio. Don't worry because God knows kung anong ibibigay sa'yo. God knows kung anong best para sa'yo, kung kailan niya ibibigay ito sa'yo. Okay? Kaya huwag kang mag-alala. Kasi ang iba sa inyo ngayon, sobra kayo nag-aalala, sobrang nagwo-worry. Maybe you're stressing yourself out, no? Nagkaka-anxiety na. Ang iba sa inyo, baka hindi na nakakatulog ng maayos, diba? Because of worrying. And in the first place, worrying is not going to help you in any way. 'Di ba? Negative energy 'yan eh. So mas lalo ka lang mag-a-attract ng negatibo sa buhay mo kapag gano'n, 'di ba? So, 'wag kang mag-worry. Instead, ialay mong lahat 'yan 'no, na pagwo-worry mo sa universe. Allow God to help you, 'di ba? 'Wag mong sarilinin, 'no? Ialay mo na lang 'yan sa kanya and allow God to help you na mas maging malinaw, magaan ang inyong pakiramdam. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.